Babawiin siya ng ina nito. Kahit ano pang gawin ninyo, hindi siya nararapat sa lugar na ito. Isa siyang aswang! Huwag kang lumapit. Masasaktan ka lang ng aswang na to. At isa pa, isa rin akong aswang. Baka masaktan rin kita pagdating ng panahon na tuluyan akong magbago ng anyo. Hindi totoo yun, Clara. Sa akin ka makinig. Huwag kang maniniwala sa babaeng nakausap mo. Tandaan mo, anak ka ng Panginoon. At hindi ka niya hahayaan. Mas makapangyarihan ng Diyos. Kailanman, hindi magwawagi ang kadiliman sa Kanya. Ang anak, hindi lang pinakamagandang biyaya ng Diyos, kundi isa ring patunay o pagkabuo ng pagkatao ng isang babae at ng isang ina. Sa kanyang sinapupunan hanggang sa unang pag-iyak nito, sa kanyang pagsilang, isang kaganapang nagpapatunay ng tunay na kahulugan at kahalagaan ng isang babae. Pero paano kung ang anak na inaalagaan mo hindi mismo nanggaling sa iyong sinapupunan, lumaki, inalagaan, minahal at itinuring mong anak? Magagawa mo kayang ipagkanulo ito kung malalaman mong may lihim pala itong pagkatao? Mapagpalang araw po sa ating mga tagapakinig. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo patungkol sa bayang minsan ko nang napuntahan sa bulubundukin sa lugar ng Baguio. Hindi ko na lamang babanggitin ang eksaktong lugar. Ito ay para mapangalagaan ang mga taong sangkot sa ating kwento. Tawagin na lamang natin sa pangalang Teresa, isang madre sa kumbento. Sa kanyang bagong pinagsisilbihan, hindi niya lubos akalain sa unang mga taong pagdating niya rooy, magkakaroon siya ng hindi inaasahang napakagandang biyaya. Ang biyayang iyon ang magiging simulain ng napakalaking pagbabago sa kanyang buhay sa kumbento. Maulan ang gabing yun, walang tigil sa pag-aasikaso sa bawat sulok ng simbahan at kumbento. Napakalakas ng ulan. Hindi man lang namin nabalitaan na may darating palang sama ng panahon. Tingnan ninyo ang likuran ng simbahan. Baka may bahagi roon na bahana. Papasukin tayo ng tubig kung wala maglilinis ng dinaraanan ng tubig ulan. Ako na lamang po, Father, ang titingin. Wala naman po akong ginagawa eh. Sige na, Gibo. Abala rin ang ibang madre sa paglilinis ng tubig ulan sa magkabilang bahagi ng simbahan. Sisilipin ko rin ang iba pang bahagi ng kumbento. Ayos na po, Father. Galing na po ako ron. Salamat naman kung ganon, Sister Teresa. Teka, may kumakatok sa pintuan. Sino naman kaya ito? Father, ako na lamang pong pupunta. Baka po mga kapitbahay nating nasiraan ng bahay. Dito pansamantalang manunuluyan. Sige, papasukin mo na. Sigurado akong basang-basa sila sa ulan. Tinungo ni Sister Teresa ang harapang bahagi ng kumbento. Papalapit pa lang siya sa pintuan, nagtataka na siya dahil ang kaninang narinig niyang malakas na katok biglang nawala. Napalitan ito ng mahinang hikbi ng isang bata. Binuksan niya ang pintuan. Sinalubong ang malakas na hangin at ulan sa labas ng kumbento. Bubungad sa kanyang harapan ang isang batang pumapalahaw ng iyak. Duguan ang damit ng bata, puno ng putik. Ang balabal sa ulo nito, pati na rin ang kanyang buong katawan. Diyos ko, may bata. Anong nangyari sa'yo? Ang akala ko pa naman, mga evacuee ang makikita ko rito. Pero, isang batang inabandona? Teresa, bakit natigilan ka? Ano problema? Sino yan? Hindi mo ba nakikita, Gimo? Isang bata. Oo nga, pero paano siya napunta rito? Siguro iniwan lang siya. Dahil hindi kayang alagaan ang isang batang katulad niya. Ang mabuti pa, ipasok mo na yung bata na yan.
Mukhang kailangan niyang linisan ang mga sugat niya. Tingnan mo, parang napakadumi niya. Sana lang hindi magalit si Father. Nakupkupin ko ang bata. Ano ka ba? Kilala mo naman yan si Father. Mabait yan sa mga bata. Sigurado ako, hindi niya tatanggihan yan. Sige na, Gimo. Isarado mo na ang pinto at papasukin na ng tubig ang loob ng kumbento. Tumahimik ang batang tumalima sa kanila. Palingalinga ang kanyang mga mata. Halatang manghang-mangha ang kanyang mga mata sa paligid ng kumbento. Ito marahil ang kauna-unahang pagkakataon na makapasok siya sa lugar na ito. Pinaupo siya ni Sister Teresa sa bangkong naruroon sa malapit at sinimulang unti-unting tanggalin ang marurumi nitong kasuotan. Hindi maitago ni Gimo sa reaksyon niyang pagkabigla. Lalo na nang tinanggal ito ang balabal na nakaputong sa ulo niya at ang pang-itaas nitong damit na puno ng putik. Aray? Panginoon ko! Hala, bakit ganyan siya? Kakaiba ang kanyang itsura. Shh! Ano ka ba, Gimo? Ang bibig mo. Maghinay-hinay ka sa sinasabi mo. Baka kung anong isipin ng bata. Sino ba namang hindi magugulat sa kakaiba niyang itsura? Kahit kakaiba, bumagay naman sa kanya at napakaganda niya. Maganda para sa iyo ang batang yan. Pakatitigan mo nga ng maigi. Maganda siya. Maputi lang ang ilang bahagi ng kanyang mukha at morena ang iba. Baka balat lang ang mga ito o kaya birthmark. Napakalaking balat naman yan at kakaiba. Ang kanyang mga buhok parang hinati rin ang kulay. Ang moreno niyang kulay parang inukit mula sa gininto ang sinag ng araw. Samantalang sa kabila naman parang ulap sa kalangitan. Napakaputi. Makikita ito ng iba. Baka katakutan lamang siya ng iba. Hindi siya nakakatakot. Kalahati man ang kulay ng kanyang buong mukha, nananaig pa rin ang kanyang ganda. Pagmasdan mo ang mga mata niya, tingnan mo. Mapungay, napakaamo, at napaka-inosente. Siyempre sister, kasi bata pa siya. Inosente. Sa tingin mo kaya sister, sino kaya walang pusong ina ng batang yan ang nag-iwan sa kanya rito? Hindi ko alam. Basta para sa akin, biyayang maituturing ang mapunta siya rito sa atin. Kahit kakaiba ang itsura ng batang ito, aalagaan ko siya. Ako mismo ang magpapalaki sa kanya. Kakaiba ka talaga, Sister Teresa. Hanggang ngayon, humahanga ako sa kabaitan mo. Siya nga palagi mo. Tama yung pagtawag mo sa akin ng sister. Kasi ayoko maging tampulan tayo ng tukso. Baka kung may makarinig sa'yo, siguradong pagagalitan ako ni Father. Ito naman, naiilang na ako. Alam mo naman ang dahilan, di ba? Tumigil ka nga. Alam kong nasanay kang tawagin lang ako noon sa pangalan ko pero iba na ang sitwasyon natin ngayon. Kailangan ko ngayong pangalagaan ang reputasyon ko bilang isang madre. Pero bakit yung pananalita mo di pa rin nagbabago? Ganun ka pa rin. Yung ibang mga madre, parang hindi makabasag pinggan. Pero ikaw tulad pa rin nung dati. Bakit ba kasi itinuloy mo pa ang pagmamadre mo? Tingnan mo tuloy. Para akong tinamaan ng sibat sa puso ko. Hindi sa pagka-inlove ko sa'yo, kundi sa pagkabigo. Pinamukha mo talaga sa akin. Hindi na kita pwedeng ligawan pa. Ay, Gimo. Wala ka nang magagawa pa. Madre na ako ngayon. At hindi na magbabago pa ang isip ko. Kayong dalawa, anong pinag-uusapan niyo dyan? Bakit parang seryoso kayong dalawa? Father, hindi naman po. Ang totoo po niyan, Father, may importanteng sasabihin sa inyo si Teresa. Gimo, ano ka ba? Ayusin mong pagtawag sa akin. Ano ba yun? Father, may bata pong iniwan sa labas ng kumbento.
At si si Sister Teresa po ang nakakuha. Pinasok na po namin dito sa kumbento. Bata, bakit dito pa sa ating kumbento? Sino nag-iwan sa kanya? Father, hindi po namin alam. Ang akala ko nga po kanina, mga evacuees po ang kumakatok sa pinto. Eh yung pala, iniwan lang sa atin ng batang ito. Teka, anong balak mong gawin dyan, sister? Hindi natin kakayaning mag-alaga ng bata rito. Wala tayong alam sa mga ganyang bagay. Ako na po ang bahala, Father. Kailangan ko lang po ng pahintulot nyo. Naalagaan ko po ang bata. Ako na lang po ang gagawa ng paraan. Sigurado ka ba? Hindi mo naranasan ang pagiging ina. Hindi mo kakayaning mag-alaga ng bata rito. Bahala na po, Father. Siguro naman, tutulungan po ako ng mga nakatatanda nating mga nanay dito. Bueno, hindi na kita kahadlangan sa kagustuhan mong maalagaan yan. Pero baka nakakalimutan mo, marami ka ring responsibilidad rito sa kumpento. Sana lang, hindi maapektuhan ang serbisyo mo bilang madre ang pangangalaga mo sa batang yan. Hindi po, Father. Pipiliin kong balansehin ang oras ko sa pagiging madre at sa pagiging ina sa batang ito. Sige, pinili mong balansehin Panindigan mong balansehin ang mga dapat mong balansehin. Maraming nagulat sa biglaang pagdating ng bata sa kumbento. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na may dilalang estrangherang bata sa kanilang lugar. Dumagdag pa ang kakaibang anyo nito. Para sa iba, swerte raw ang pagdating nito. Pero labis na pagkabahala at takot naman sa karamihan. Wala kasing nakaalam ni nakakikilala sa magulang ng batang yun. Wala silang kilalang taong maaaring magkaroon ng ganung klaseng katangian. Isa itong banyaga para sa kanilang lahat. Kaya siya na lang ang umako ng responsibilidad para sa bata. Dinala ni Sister Teresa ang bata sa kanyang silid. Kinausap niya ito. Tahimik lang na nakatitig sa kanya. Inobserbahan ang kanyang mga ginagawa. Tinatanong kung ano ang pangalan nito. Tinatanong kita kung ano bang pangalan mo, pero tinitingnan mo lang naman ako. Bakit? Nahihiya ka ba sa akin? Huwag kang mahiya. Kasi simula sa araw na ito, ako ang madalas mong makakasama. Ako nga pala si Sister Teresa. Pwede mo akong tawaging Mama. Mama? Panay lang ang buka ng bibig niya. Siguro, sinusubukan niyang gayahin ang buka ng bibig ko. Teka, ano kaya kung bigyan na lang kita ng pangalan? Tutal, wala ka rin namang maisagot sa tanong ko kung anong pangalan mo. Teka, ano kaya kung... ipapangalan ko sa'yo. Alam ko na! Clara! Clara ang ipapangalan ko sa'yo. Ang isa sa pinakamagandang pangalan na gusto ko. Ipapangalan ko dapat yan sa magiging anak ko pero dahil nga isa na akong madre at imposibleng mabuntis ako kaya sa'yo ko na lang ipapangalan yun. Simula sa araw na ito, tatawagin ka ng lahat sa pangalang Clara. Clara? Oo, ikaw si Clara. Nakakatuwa naman. Nagsalita ka na. Kanina pa kita kinakausap. Panay lang ang tango mo. Ngayon ka lang sumagot sa akin. Clara? Clara? Oo, tama ka, Clara. Clara ang pangalan mo. Teka lang. Huwag kang magagalit kung tatanggalin natin ang damit mo, ha? Lilinisin ko muna ang katawan mo. Tapos, gagamutin natin ang mga sugat mo. Opo. Alam kong magiging masakit to. Kaya, dadahan-dahanin ko lang, ha?
Teresa, eto ang isang palanggana ng tubig na pinakukuha mo. Pakilagay na lang dyan sa lamesa. Bakit ba? Hindi ko maiwasang matakot sa itsura niya. Kakaiba talaga siyang bata. Oh, Gimo, yung tingin mo. Alam kong may umaandar na naman sa isip mo. Pasensya na po, Sister Teresa. Ay, kahit ano pang isipin at sabihin mo, espesyal na bata si Clara. At ituturing ko siya bilang aking tunay na anak. May pangalan ka na palang ibinigay sa kanya? Oo, para naman makasanayan niyang tawagin siyang Clara. Espesyal para sa akin ang pangalang Clara. Kaya yun ang binigay ko sa kanya. Ikaw ang bahala. Oh, Clara. Pakabait ka dyan sa nanay-nanayan mo ah. Ibang klase magalit yan, kahit madre yan. Tingnan mo oh, ang ganda ng ngiti niya. Nakakatuwa. Hay nako Teresa, ibang klase ka talaga. Lahat na lang ng bagay na weirdo, kakaiba, abnormal ay espesyal para sa'yo. Dahil gusto kong maipakita sa lahat na kung sino pa ang pinakakakaiba sa lahat, ang mas nagiging espesyal kaysa sa mga perpekto at magaganda. Kaya nga humahanga pa rin ako sa'yo eh. Kahit kakaiba ka sa lahat ng babaeng nakilala ko. Gimo, wag mo nang ibalik ang nakaraan. Napag-usapan na natin to, di ba? Alam ko naman yun. Nangihinayang lang ako sa mga panahong pinagsamahan natin noon. Nawala lang ako saglit. Itinuloy mo ng pagmamadre mo. Niloob ng Panginoon ang mangyaring bagay na yun. Dahil hindi ko makikilala ang batang ito kung nagkatuluyan tayo. Siguro nga. Sige na, bumalik ka na lang sa mga gawain mo. Aasikasuhin ko muna si Clara. Salamat ulit, Gimo. Walang anuman, basta ikaw. Itanggiman ni Sister Teresa ang totoo, pero nagkaroon rin naman ng puwang sa puso niya si Gimo. Hindi nga lang umayon ang pagkakataon na umalis kasi ito para makapagtrabaho sa malayo. At dahil sa nainip at nangulila siya sa matagal na pagkawalay sa binata, itinuloy na lamang niya ang kanyang kagustuhang magmadre. Pinagtagpo sila pero hindi tinadhana, kaya nga hanggang pagkakaibigan na lamang ang namamagitan sa kanilang dalawa. Mabilis na lumipas ang 9 na taon, dalagitan na si Clara sa edad nitong 12 taong gulang. Pero hanggang sa panahon na yun, hindi pa rin tanggap ng karamihan ang kanyang pisikal na katayuan, lalo na ang mga kapwa niya bata. Salot ka! Abnormal! Pangit na mukhang halimaw! Tama na, masakit! Nasasaktan na ako! Yan ang bagay sa'yo! Bakit mo ba ako inaaway? Wala naman akong ginagawa sa'yo. Kahit wala ka pang ginagawa, nakakatakot ang itsura mo! Hindi naman ako nananakit ah. Kayo nga itong nananakit sa akin. Kasi nga, ayaw naming makipaglaro sa'yo, no? Kaya umalis ka na! Ayaw namin sa mukha mong abnormal! Mga silbahe kayo! Yan ang dapat! Bumalik ka na lang sa lungga mo at huwag kang pakalat-kalat sa labas ng kumbento! Hindi na ako lalabas pa ng kwarto namin. At hindi na rin ako makikihalupilo pa sa ibang tao. Lumaking mabait at masunurin at magalang sa matatanda si Clara. Yun ang turo sa kanya ni Sister Teresa. Pero hindi pa rin maitatago ang katotohanan. Hindi pa rin siya tanggap ng mga tao. Kahit nagpapakita siya ng mabuting asal sa lahat, nararamdaman niyang mabuti ang pakikitungo nila sa kanya kapag nasa tabi siya ni Sister. Pero kapag lumalabas siya para makihalubilo sa ibang bata, pang-aalipusta, panglalait ang kanyang nararanasan. Kaya tumutak sa isipan niya na isa siyang salot na pinangingilagan ng nakararami. Mas ligtas siya sa piling ng kanyang inainahan.
Kaya mas pinili na lamang niyang magmukmuk na lamang sa kanilang kwarto at intayin ang pagbabalik ng kanyang Mama Teresa sa tuwing matatapos ito sa kanyang gawain. Gabi na, pero hindi pa nakababalik si Mama Teresa. Siguro marami siyang ginawa. Clara? Clara, andito na ako. Mama! Nakarating ka na? Akala ko mamaya ka pa papasok rito sa kwarto natin. Alam ko kasing hinihintay mo ko, kaya pinilit kong makatapos sa lahat ng mga gawain sa kumbento. Mama, hindi ka po ba nahihirapan? Kasi bukod sa pagiging madre mo, ikaw rin ang gumagawa ng mga gawaing bahay dito sa kumbento. Tapos madalas pa kayong utusan ni Father. Hindi naman anak. Responsibilidad na namin yon bilang parte ng kumbentong ito. At isa pa, iilan na lang kaming naririto. Kung hindi pa ako tutulong, lalong magagalit si Father kapag marami ang paligid. Alam ko na, para hindi ka na mahirapan. Tutulungan na lang kita, Mama. Ha? Hindi pwede. Ayokong maburong ka sa mga gawain rito. Isa pa, bata ka pa. Mas makabubuting makipaglaro ka muna sa mga kapwa mo batang pumupunta dito. Ayoko. Pero bakit? Mababait naman sila. At alam kong gusto rin nilang makalaro ka. Hindi pa pwedeng dito na lang ako sa loob. Tapos, tutulong na lang ako sa iyo, Mama. Pwede naman, kaya lang, wag na muna. Gusto kong enjoyin mo ang pagiging bata. At isa pa, baka masaktan ka lang kung ipipilit mong gumawa sa kumbento. Kaya, lumabas ka, kahit minsan, at makipaglaro ka sa kanila. Ayoko nga po. Ay, bakit ayaw mo? Teka nga. Magsabi ka nga sa akin ng totoo. Ano bang dahilan ng pag-iwas mo sa kanila? Kasi inaaway nila ako. Salot raw ako. Tsaka pangit. Sinong nagsabi sa'yo niyan? Ayoko sabihin. Baka mas lalo nila akong saktan kapag sinabi ko sa inyo kung sino. Hindi niya pwedeng gawin sa'yo yun. Akong bahala. Kakausapin ko lang naman siya eh. Hindi ko pa rin po sasabihin. Kapag ginawa mo yun, mas lalo ka lang nilang sasaktan at aasarin. Gusto mo ba yun? Ayoko po. Kung ganun, sabihin mo sa akin, sino bang mga nangungutya sa'yo? Si Becky po. Ay, sinasabi ko na nga ba eh. Siya yung pinaghihinalaan ko. Huwag niyo na po siyang pagagalitin, Mama. Kausapin niyo na lang po siya, ha? Ipangako niyo po sa akin. Oo, akong bahala. Ay, siguradong tinuruan na naman to ng mali ng kanyang inang si Isadora. Naku, ang matandang talagang yun. Pati ba naman bata? Pinagdidiskitahan pa. Hindi maitatago sa mata ni Teresa ang pagkaawa kay Clara. Pinagmasan niya ang maamo nitong muka habang natutulog si Clara. Talagang napakalupit ng mundo. Kahit na batay, hinuhusga nila. Hindi lang sa hindi nito normal na itsura. Sinabayan pa ng matandang tinuruan ang mga batang mangutya ng kanyang kapwa. Hindi tuloy maiwasang mainis ni Teresa. Kung hindi nga lang siya madre, baka napatulan niya na ang masamang ugali ng mga taong ito. Kinaumagahan, naging abala ang lahat sa paghahanda ng mga pagkain at lutuin. Ito ang lingguhan nilang pagkain sa kanilang kumbento. Tuwing sasapit ang araw ng Sabado, nakasanayan na ng mga taong magbayanihan para sa kumbento para magluto ng mga pagkaing ibinabahagi sa mga pamilyang salat sa buhay. Isa na rito ang pamilya ni Aling Isadora. Hapon na ng mga oras na yun, naghanda na sila ng merienda para sa lahat.
Nasa kusina na ang mga sangkap. Maaari nyo nang hiwain. Father, nahiwan na po namin yung ibang mga sahog. Ang mga gulay na lang po, tsaka mga ricado hindi pa. Kami na lang ang bahala ron, Father. Total naman. Ako yung nakatokong magluluto ngayon. Sige na, pumasok ka na sa loob. Opo, Father. Gimo, si Sister Teresa, nakita mo ba? Parang hindi ko siya nakikitang lumabas mula sa kanyang silid. Ang alam ko po kapag ganitong araw ng Sabado, nasa kusina yun. Inihanda po ang mga kaldero at mga bagay na gagamitin sa pagluluto. Si Clara, kasama ba niya? Hindi ko po alam pero sigurado po yun. Puntan mo sila. Pagsabihan mo si Sister Teresa, papasukin muna uli si Clara sa kanyang silid. Pero baka magalit po si Sister Teresa. Basta sabihin mo ako ang nag-utos. Sige po. Ay, ano ba naman to? Baka naman awayin ako ni Teresa. Ayaw na ayaw pa naman nun ha. Iba ang maging trato sa anak-anakan niya. Bahala na nga. Masiglang pinupunasan ni Clara ang mga mangkok at kutsara na kanilang gagamitin. Ito ang naging paraan niya para kahit papano'y mapawi at makalimutan nito ang lahat ng sama ng loob na kanyang nadarama. Habang si Sister Teresa naman, inihahanda ang mga kaldero at kawali na paglulutuan ng mga nanay. Ito kasi ang trabaho niya sa kumbento. Ang maganda ng mga kawali at kaldero na paglulutuan. Clara, pagkatapos mo dyan, yung mga plato naman ang punasan mo, ha? Opo, Mama. Tapos na ako sa mga kaldero. Magsisimula na ako maghiwa ng mga ricado. Pwede ko rin po bang pag-aralang hiwain yan? Oo naman. Pero hindi muna sa ngayon. Saka na kapag hindi na maramihan ang lulutuin. Hindi po pwedeng mabagal sa paghiwa kapag ganitong araw ng Sabado. Sige po, Mama. Sa susunod na lang po. Itutuloy ko na lang po yung pag-aayos sa iba pang gagamitin. Sige. Teresa! Teresa! Gimo, anong ginagawa mo dito sa kusina? Bawal ka rito. Magagalit si Father. Saglit lang naman ako rito. Isa pa, hindi ako mapapagalitan ni Father dahil siya mismo nag-utos sa akin na pumunta ako rito. Bakit? Anong meron? Pabalikin mo na raw si Clara sa silid niyo. Papasok na sila Aling Isadora para magluto. Ano? Bakit niya pinapabalik sa kwarto ang anak ko? Tumutulong lang naman siya dito. Mama, tapos na po ako. Ano na pong sunod kong gagawin? Clara, bumalik ka muna sa kwarto niyo. Teka nga, Gimo. Huwag mong uutusan ang anak ko ng ganyan. Sinusunod ko lang naman ang utos ni Father. Baka magalit siya sa akin. Pati ba naman si Father? Hinuhusgahan ang anak ko? Lola! Tingnan mo! Andito si Abnoy! Tama ka. Ang abnoy na tulad niya hindi nararapat sa lugar na to. Hindi bagay sa kumbentong itong mukhang malignong batang yan. Aling Isadora, Ay, nandirito na kami. Kaya maaari mo nang pabalikin sa kanyang lunggayang abnormal mong anak. Santissima Madre de Diyos. Patawarin ka ng Diyos sa mga pinagsasasabi mong yan. Talagang sinusubukan itong pasensya ko. Kung bakit ba kasi masamang pumatol sa matanda eh. Oh, ay bakit ganyan ka kung makatingin? May mali ba sa sinabi ko, Sister Teresa? Mama, wag mo na lang siyang pansinin. Papasok na lang po ako sa kwarto namin. Ayan, kanyan nga. Abay, marunong ka naman palang magkusa. Kailangan pang pagsabihan. Aling Isadora, andito po kayo para magluto ng pagkain ng mga bata. Hindi para manita ng ibang tao. Ay, oo nga. Nandito ako para magluto. At ayokong may nakikitang pangit sa paligid ko. Oy, Becky Apo, halika na nga rito. Ano po yun, Lola? Hugasan mo yung mga mangkok na yan, yung mga kutsara at tinidor.
Ayokong mahahawakan niya ng isang mukhang maligno. Lahat ng gagamitin natin. Aling Isadora, sumusobra na ho kayo. Hindi porket isa akong madre ay wala na akong karapatang magalit. Hindi ko na pong gustong lumalabas sa bibig nyo. Teresa, huminahon ka. Nakakaya sa ibang tao. Pinagtitinginan na kayo. Mama, hayaan niyo na lang po siya. Tayo na lang po ang iiwas sa gulo. Ako na lang po ang aalis. Hindi anak, kailangan mo pagsabihan rin ng matandang ito ng tamang pagrespeto. Aba, ako pa ang pagsasabihan mo ng tamang pagrespeto. Ay, kumusta ka naman? Madre ka pa man din, pero pumapatol ka sa matanda. Dahil mali ho ang ginagawa ninyo. Hindi ka tanggap-tanggap ang panlalait at pangungutya nyo sa anak ko. Hindi yan ang tamang pag-uugali ng isang matandang dapat irespeto. Mama, tama na po. Ayoko pong nakikita kayong nagagalit. Huwag nyo hong ipakita ang gaspang ng pag-uugali nyo sa mga bata. Abay, hoy! Wala kang pakialam! Sasabihin ko kung ano gusto kong sabihin. Hindi ako sinungaling! Tama na ho. Nakakaya sa mga taong ginagawa ninyo. Sa loob pa man din ng kumbento. At anong kaguluhan ito? Sister Teresa, Clara, Aling Isadora, bakit kayo nag-aaway? Father, kuwan po kasi. Pagsabihan niyo yung isang madre ninyo. Mukhang hindi pa nakukumpleto ang pag-aaral sa kanyang pagiging madre, Father. Hindi marunong rumispeto sa matanda. Ang mabuti pa, huwag muna nating ituloy ang pagkain ngayong araw na ito. Hapon na. Hindi pa kayo nakakapagluto? Magsipag-uwi na kayo. Ay, mabuti pa nga. Baka maging maalat lang ang mga lulutuin ko. Gawa ng dalawang yan. Oy, Becky! Po! Tara na! Opo, Lola! Sister Teresa, Clara, pumasok kayo sa simbahan. Marami tayong pag-uusapan. Aling Isadora, sumama kayo sa akin. Mangumpisal kayo! Nakita ng dalawa ang galit na itsura ni Father Damian. Kahit alam ni Sister Teresa na nasa tamang rason sila, hindi niya maaring suwayin o tutulan ang lahat ng sasabihin nito sa kanya. Isa lang siyang madre sa nasabi ng kumbento at wala siyang karapatang baliwalain ang pare. Pagpasok nila sa simbahan, panay ang hikbi ni Clara. Sinisisi ang kanyang sarili sa mga nangyayari sa kanila. Pinakalma naman siya ng kanyang ina, pilit na ipinapaunawa na magiging maayos din naman ang lahat. Mama, Tumahan ka na anak. Huwag mo nang isipin ang nangyari. kasalanan ko to eh. Kung bumalik lang agad ako sa kwarto natin, hindi sana kayo maaabutan ni Father Damian na nagkaaway. Tama nga ang sabi nila. Salot ako. Abnormal, pangit at maligno. Natatamay ko pa kayo sa kamalasang dala ko. Hindi totoo yan, Clara. Ang lahat ng mga sinasabi nila sa'yo'y kasinungalingan. Walang nilikha ang Panginoon na ganyan. Maganda ka. Sa paraang alam ko. Kaya itigil mo na yung paninisi mo sa sarili mo. Nasasabi mo lang yan kasi anak-anakan mo ko. Pero ang ibang tao, hindi ganyan yung nakikita sa akin. Lagi na lang akong pangit sa paningin nila. Ano bang naging kasalanan ko? Wala kang kasalanan, anak. Sadyang mapanghusga lang ang ating mundo. At nagiging biktima ka lang ng masasamang pag-uugali nila. Minsan tuloy, Mama, na itatanong ko, bakit ako naisilang pa sa mundong ito kung ganito rin lang naman ako tatratuin ng ibang tao? Hindi maiwasang mapaluwa ni Sister Teresa sa mga narinig niya mula sa kanyang ampon. Siya ang tanging nag-alaga at nagpalaki rito, kaya alam niyang tama ang pagpapalaki niya rito. Naging mabait naman si Clara. Labis itong nasasaktan. Hindi naman siya gumagawa ng kahit anumang masama sa tao. Pero kung husgahan siya, sagad hanggang buto. Bumukas ang pintuan ng simbahan. Papalapit nang naglakad si Father Damian sa kanilang kinaroroonan. Sister Teresa,
Father, maaari po bang bumalik na si Clara sa aming silid? Masyado na po siyang nasaktan sa mga narinig niya kanina sa kusina. Baka madagdagan pa kapag narinig niya ang pag-uusapan natin. Ang mabuti pa nga. Sige na, Clara. Iwanan mo na kami ni Sister Teresa. Opo. Mas makakabuting sa pagitan na lang naming dalawa ang mapag-uusapan namin. Baka lalo lang sumama ang loob ni Clara kung maririnig pa niya ang sasabihin ni Father tungkol sa kanya. Sister Teresa, bakit ka nakipag-away kanina? Father, hayaan niyo po muna akong magpaliwanag. Kaya nga tinatanong kita. Pero may hindi lang po kami pagkakaunawaan ni Aling Isadora. Ano ba ang hindi niyo pinagkaunawaan? Sa mga nangyari kanina, nakalimutan mo bang isa kang madre sa kumbentong ito? Patawarin niyo po ako. Hindi ko lang po talaga napigilan ang sarili ko. Hindi ko kinukonsente ang mga ganitong pangyayari, Sister Teresa. Walang madres na nasasakupan ko ang maaaring maging bastos at walang galang, lalong-lalo na sa mga nakatatanda. Pero Father, sana naman pakinggan niyo rin ang panig naming mag-ina. Hindi na ho makatarungan ang masasamang salitang ibinabato nila kay Clara. Paano naman po ang karapatan ng bata? Hindi niyo po ba kayang unawain ang aming hinaing? Doon pa man, tutol na ako sa plano mong pagkupkup ng isang batang hindi mo namang katugo. Pinagbigyan lamang kita, pero parang inaabuso ang kabaitan ko. Father, panig lamang po ba ni Aling Isadora ang iniintindi niyo? Paano naman po ako? Kaya nga ako nakikipag-usap sa'yo, di ba? Para ipaunawa sa'yo na tayong mga taga-ministeryo ay dapat na mas malawak ang pangunawa. Hindi mo kailangang makipagmatigasan, ipaglaban ang isang bagay para sa kanila na hindi nila maunawaan. At isasawalang bahala ko na lamang po ang mga masasamang bagay na sinasabi nila sa anak ko, Father. Father, minor de edad lang po ang bata. Hindi ba't mas nakakaapekto ito sa isipan ng bata ang mga ginagawa nila? Kesa sa mga matatandang walang pinagkatandaan. Father, nasaan ang tinuro niyo sa aking pahalagahan ng mga kabataan? Dahil sumusunod sila kung ano mang nakikita sa mga nakakatanda. Kung mas pinapaboran ninyo ang sasabihin sa inyo ng Aling Isadora na yun, kayo na rin po mismo ang bumabali sa mga aral na itinuro niyo sa akin sa pagiging lingkod ng Diyos. Teresa, Patawarin niyo po ako, Father, kung nakapagsalita po ako sa inyo ng ganito. Pero sa nakikita ko, kayo ang mas nalilihis ng aral mula sa ating teolohiya. Wala na rin po sa katuwiran ng sinasabi niyo. magtigil ka! Huh. Wala kang karapatan. Huwag mong hayaang mawala ako sa sarili kong katinoan. Dahil lamang sa batang yan, nasasagot-sagot mo na ako ng ganyan. Hindi mo na ako nirespeto bilang padre, Sister Teresa. Sinusubukan ko lang naman pong ipaliwanag ang panig naming mag-ina, Father. At dahil dyan sa ampun mo na yan, nagkakaganyan ka. Ipagpatawad niyo po, Father. Pero mahalaga ho sa akin si Clara. Hindi ko po siya basta ampun lang. Itinuturing ko po siyang sarili kong anak. At hindi basta kung sino lang. Pero sige, sapat na sa akin ang narinig ang lahat ng sinabi mo. Pero binabalaan kita. Isa pa, masamang bagay ang dulot ng batang yan dito sa kumpento. Hindi ako magiging palayasin siya rito. Naiintindihan mo ba ako? Opo, Father.
mawalang galang na rin po sa inyo. Kung wala na po kayong ibang sasabihin sa akin, babalik na lamang po ako sa aming silid. Hinabol lang tingin ni Father Damian si Sister Teresa. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakipagsagutan ito sa kanya. Sa nakalipas na 12 taon, malaki ang ipinagbago nito mula nang dumating sa buhay nito ang batang si Clara. Minsan tuloy, naiisip niyang sugo ng demonyo ang batang yun. Masunuring madre lamang noon si Sister Teresa. Hindi ito mareklamo. Sunod-sunuran lamang ito sa kahit anong sabihin sa kanya. Pero mula nang inalagaan niya ang batang yun, biglang nagbago ang pakikitungo nito sa iba. Mas napapalapit ang loob nito sa bata at hindi gaanong nakikihalubilo sa dati niyang mga kaibigan at kasamahan. Umikot ang mundo ni Teresa sa buhay ni Clara. Wala na yung dating Sister Teresa na mas kinagigiliwan ng lahat, samantala hindi sinunod ni Clara ang sinabi ng kanyang ina na si Sister Teresa. Imbis bumalik ito sa kanyang kwarto'y lumabas ito. Nagpahangin, nagpalipas ng kanyang sama ng loob. Basa ang buong paligid ng kumbento. Halatang katatapos lamang noon ng malakas na ulan. May napansin siyang kaluskos sa halamanan at doon niya nakita ang isang kuneho. Uy, ang gandang kuneho naman. Nakakatuwa. Parehas ko. Kalahating kayumanggi at puti ang kulay niya. Aba, si Clara yun ah. Ha, ang lakas ng loob niya pa talagang lumabas dito. Ha, kulang pa ba ang sermon ni Father sa kanya? Huwag kang aalis ha. Dito ka lang sa tabi ko. Ang ganda-ganda mo. Mabuti pa, kuneho. Kahit dilaw yung kulay mo, nakakatuwa kang tingnan. Bakit kaya ako hindi? At talagang kinumpara mo pa talaga ang sarili mo sa kuneho? Kung sa bagay, mas hayop naman itsura niya kesa sa kuneho. Pwede pa kitang maging kaibigan? Hindi mo kasi ako nilalayuan eh. Simula ngayon, kaibigan na kita ha. Parang ewan talaga tong si Clara. Pati hayop, kakaibiganin niya? Kung sa bagay, parehas naman silang mukhang hayop. Uy! Teka, saan ka pupunta? Dito ka lang. Gusto pa kitang kasama. Papasok siya sa kakahuyan. Susundan ko siya. Teka, ang bilis mo naman tumalon-talon. Napapatid na ako sa ginagawa mo eh. Tahan-tahan naman. Mababasa ako ng putik. Teka lang. Oh, kaya ka pala pumunta rito. Dahil nakaamoy ka ng makakain mo. Sige, tatabihan na muna kita ha. Hihintayin kong matapos kang kumain. Saan na nagpunta yun? Ang bilis niya namang nakapasok sa loob ah. Ay, hindi siya pwedeng mawala sa paningin ko. Susundan ko pa siya. Ha? Anong ingay yun? Parang galing sa bandaron. Ayun, nakita ko na siya ulit. Kaibigan, bilisan mo nang kumain. Isasama kita rin sa kwarto ko. Ako nang mag-aalaga sa'yo. May naririnig talaga ako eh. Parang... Hindi! May asong lobo! At mukhang nakita si Clara! Pupunta siya sa kinaroroonan niya. Hindi ako pwedeng magtagal rito. Baka sa akin bumaling at ako pa ang labahin niya. Pero teka, si Clara, paano siya? Bahala na nga. Hindi niya naman alam na nandito ako. Aalis na ako. Ayoko mapahamak tulad niya. Ang laki na ng tiyan mo. Marami ka nang nakakain. Dahan-dahan lang ha. Ha? Ano yun? Parang may naririnig ako.
Asong lobo? Anong gagawin ko? Masama ang tingin niya sa akin. At mukhang gutom na gutom siya. Nanlilisik ang mga mata ng asong lobong nasa kanilang harapan. Handa itong umatake kahit anumang oras. Agad na niyakap ni Clara ang kuneho at matapang na hinarap ang lobo. Kaibigan ko, puprotektahan kita. Ikaw lang ang tanging meron ako. Kaya huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo. Hoy! Ikaw! Kung lalapit sa amin, sipukan mo lang. Hindi kita uurungan! Kakaiba ang naging pakiramdam ni Clara sa loob ng kanyang katawan. Dala ng kanyang galit at pagkabahala. Tila mainit ang kapangyarihang dumadaloy sa kanyang kamalayan. Hindi niya na namamalayan ang biglang pagbabago ng sarili niya. Ang gutom na asong lobo, mabilis na umatake, napaatras, napahiga si Clara sa kanyang kinatatayuan. Kahit umilag sa ginagawang pag-atake nito'y matagumpay na nakagat ng lobo. Ang yakap niyang kunehong saglit niyang hinawakan sa leeg. Biglang bumaba ang kanyang mga kuko. Ibinaon sa leeg ng lobo. Hinila ang katawan papalayo. At malakas na itinapon ang walang malay, duguan na katawan ng lobo. Natigilan si Clara. Nakita niyang patay na at duguan pa ang kayakap niyang kuneho. Kahit pinipigilan niya ang lobo, nasasaktan pa rin ito. Dito na siya napaiyak ng gusto. Sa takot at pagkaawa sa sinapit ng kanyang hayop na kaibigan. Naisipan ni Becky na bumalik para silipin ang kalagayan ni Clara. Napamulagat siya nang makitang patay na ang lobo habang nilalapag naman ni Clara sa lupa ang kunehong duguan at walang malay. Teka, anong nangyari? Bakit yung kuneho at yung asong lobo ang patay? Anong ginawa ni Clara? Ang kaibigan ko, patay na ang kaibigan ko. Kinikilabutan ako. Hindi ko inaasahan na ang mga hayop ang nasaktan imbis na siya. Anong ginawa niya sa mga yun? Saglit pa lang ako nawala. Pagkatapos, ganito nang nangyari. Si Clara, may kakaiba sa kanya. Kailangan ko tong sabihin kay Lola. Baka may alam siya tungkol dito. Teka, ang mga kamay ko, tuguan? Anong ginawa ko? Totoo ba yun? Nagawa kong sakta ng matapang na lobong yun? Hindi ko maalala. Parang ang bilis ng mga pangyayari. Paano ko nagawa yun? Mama! Mama, tulungan mo ako! Mama! Clara? Clara, nasan ka? Clara? Nasan ba nagpuntang batang yun? Ang sabi ko sa kanya, bumalik na siya sa kwarto namin. Pero bakit hindi siya nakinig sa akin? Baka lumabas siya ng kumbento. Clara? Clara? Mama! Mama! Diyos ko, si Clara ba yun? Bakit parang napakalayo ng kinaroroonan niya? Clara? Clara, anak, nasan ka? Tawagin mo ulit ako para marinig ko boses mo. Nasaan ka ba, anak? Mama! Tulungan mo ako rito! Pakiawa siya! Sa banda doon nagbubula ang kanyang pag-iyak. Clara! Anak, malapit na ako! Sandali lang! Paano ko nagawang pigilan yung lobo? Anong ginawa ko? Anak! Anak, nandito na si Mama! Mama! Mama, alisin mo ako rito! Natatakot po ako! Diyos ko! Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Mama, pinatay yung kaibigan ko. Tapos kinito na. Pati yung kamay ko marami ng dugo.
kaibigan ang tinutukoy mo? At paano ka nagkaroon ng ganyan sa mga kamay mo? Ang totoo niyan, hindi ko masyadong maalala, Mama. Napakabilis ng mga pangyayari. Sige na, tumahan ka na. Yumakap ka na sa akin. Halika dito, kakargahin kita. Babalik na tayo sa loob. Mama! Hindi ako makapaniwala. Papaanong namatay ang asong lobong yun? Isa lamang bata si Clara. Hindi niya basta-basta magagawang mapatay. Nang ganon-ganon na lamang yun. Mamaya, kakausapin ko siya. Nababahala ako sa nakita ko. Mama, galit ka po ba sa akin? Sinong hindi magagalit? Hindi ka nakinig sa sinabi ko. At pagkatapos, madadatnan kitang ganyan ang itsura mo. Clara, ayoko nang maulit ito Hindi ko maatim na masaktan ka ng kahit na sino. Patawad po, Mama. Nagsisisi na po ako. Hindi na po mauulit. Tumahan ka na. Nandito na tayo sa pintuan. Kakatok lang ako. Ikaw palagi mo. Salamat at pinagbuksan mo kami. Saan ba kayo galing? Bakit kayo nasa labas? Napilitan lang akong lumabas dahil wala sa kwarto namin si Clara. Hinanap ko siya at nakita ko siya ron sa kakahuyan. Kakahuyan? Tapos ganyan ang itsura niya? Anong ginagawa mo roon, Clara? Hindi ko rin po alam. Gimo, pwede ba? Huwag mo na muna kaming usyusuhin. Magpapalit pa siya ng damit. Sige na, pumasok na kayo. Baka makita pa kayo ni Father. Pakiusap, huwag mo nang babanggitin ito. Kahit sa kanino pa. Baka kung anong kasinungalingan na naman ang iimbentuhin nila. Para mas lalo lang paginitan nitong si Clara. Huwag ka mag-alala. Pero bakit ang daming dugo sa damit niya? Ano ba talagang ginawa ni Clara? Pagpasok sa kwarto, agad niyang binihisan si Clara. Pinunasan ang kanyang katawan. Pero nagulat si Teresa sa kanyang nakita. Marami itong galo sa braso at kamay na hindi basta-basta makukuha nang walang ginagawa. Dahan-dahan niya itong pinunasan at napapaaray ito sa tuwing madadampian ng malalim na bahagi ang kanyang galos. Di na siya nakatiis na usisain ito. Clara, magsabi ka nga sa akin ang totoo. Papaano kang nagkaroon ng ganito? Bakit may mga galos ang braso mo? Mama, hindi ko po talaga matindaan. Pwede ba yun? Pagkatapos, may dalawang duguan kang hayop na katabi? Ang huli ko lang pong natatandaan, hiyakap ko lang po yung kuneho. At nakita ko na lamang na bulagta na yung asong lobo. Meron bang ibang taong nakakita sa'yo? Sa tingin ko po wala naman. Ako lang po yung naroroon. Sana nga lang, wala talagang nakakita sa'yo. Nababahala ako kung may ibang makakaalam sa ginawa mo. Mama, bakit po? Masama po ba ang ginawa ko? Hindi ko naman po sinasadyang gawin yun. Ang muling natatandaan ko, niyakap ko lang ang kuneho kong kaibigan. At mabilis na umatake yung asong lobo. Bakit ba bigla akong kinabahan? Hindi ako makapaniwalang magagawa iyon ng isang batang katulad niya. Bakit po natikilan kayo, Mama? May problema po ba? Wala. Wala naman, anak. Sige na, matulog ka na. Alam kong pagod ka na rin. Opo.
Siya nga pala, Clara. May isang bagay lang sana akong ipapakiusap sa'yo. Kung maaari ay dumistansya ka muna sa iba. Kung hindi man, huwag ka na munang masyadong maglalalabas ng silid natin. Ayokong mangyari pang muli ang insidenteng ito. Nag-aalala kasi ako eh. Baka lang may nakakita sa nangyari sa'yo. Opo, Mama. Hindi po muna ako lalabas. Pangako po. Hindi mawala sa isip ni Clara ang mga nagawa niya ng hapon na yun kasama ang kuneho. Kaya nga may mga pagkakataon pa ngang parang gusto niyang alamin ang katotohanan. Kaya napapadalas ang kanyang pag-isa sa gitna ng kagubatan para lang makapag-isip. Paano nga kaya niya nagawang ipagtanggol ang sarili mula sa mabangis na asong lobo? Dahil sa insidenteng yun, pili siyang dumistansya sa kahit kanino para na rin sundin ang bilin ng kanyang ina-inahan. Samantala, pilit na iwinawak si ni Teresa ang isiping may ibang katauhan ang kanyang anak-anakan. Ang katotohanan, hindi niya ganap na alam ang pinanggalingan nito. Habang pinagmamasdan niya ang natutulog na si Clara, nag-usal siya ng panalangin na sana hindi na sana maulit ang isang bagay o ang isang pangyayaring minsang naging dahilan ng pagkakagulo noon sa kanilang kumbento. Dito na nakatulog si Teresa, samantala sa bahay na maglola. Anong sabi mo? Si Clara, nakita mong duguan at nakaupo sa tabi ng asong lobo. Opo, Lola. Pero wala siyang sugat. Yung mga hayop pong sugatan. Ha? Ay, ang gulo mo naman. Sabi mo, duguan si Clara. Tapos wala siyang sugat. Ano ba talaga, Becky? Ayusin mo ang kwento mo. Hindi ko maintindihan. Ang sabi ko po, si Clara nga po yung duguan ng damit. At yung kuneho at asong lobo, yun ang patay. O ano ngayon? Ano naman ang koneksyon nun kay Clara? Lola, sino naman pong bata ang makakagawang patayin at saktan ang asong lobo ng ganun-ganun na lang? Hindi ba kaedad ko lang naman siya? Pero nagawa niya yun mag-isa lang? Ay, teka nga. Nakita ba mismo ng mga mata mo ang pangyayari kung papaano niya pinatay yung asong lobo? Ang totoo nga po niyan hindi po. Pero kasi Lola, yung damit niya, paano magkakaroon ng dugo yung mga yun kung hindi siya nilapitan ng asong lobo? Ay, nako, ikaw talaga bata ka, oo. Magmamarites ka rin lang naman, hindi pa sigurado. Bago mo sa akin ikwento yan, siguraduhin mo munang nakita mo mismo. O di kaya may isa pa tayong ebidensya. Paano nga po? Bibihira lang naman maglalalabas yun si Clara. Paano natin siya mahuhuli ulit? Teka, natatandaan mo ba kung ano yung huling naabutan mo bago ka umalis sa kinatatayuan mo? Opo. O sige, paano? Dumating yung asong lobo habang karga ni Clara ang kuneho. Nung nakita kong nalilisik ang mga mata nito, tumakas na ako. Ay, tinamaan ng lintik ang duwag mo, Apo! Bakit ka umalis? Lolo naman, asong lobo kaya yun? Malapit kaya yun sa akin? Kung magtatagal ako, baka kung sa akin pa bumaling ang gutom nun. Gusto mo bang mabalitaan na lang na kinaumagahan yung apo mong napakagandang si Becky ay nilapa na lang ng asong lobo? Uy, Jasking bata ka. Gusto mo pa talagang ma-headline, ano? Mabutit na isipan mong bumalik. Bigla po kasi ako nag-alala para kay Clara. Kahit naman ganun po, ganito ako pasaway, malambot pa rin naman ang puso ko. Naawa ka pa talaga sa isang batang mukhang halimaw na tulad niya. O pagkatapos, anong nangyari? Yun na nga po. Hindi ko na nakita. Naabutan ko na lang yung huling itsura niya.
Hindi ako pwedeng magkamali. Si Clara ang batang matagal niya nang hinahanap. Ako lang naman ang kailangan niyang kausapin. Bakit dinadamay niya pa ang nayon? Lola! Bakit po natigilan kayo? Lo, may problema po ba? O may naisip na kayong plano na dapat nating gawin? Ewan, hindi ko pa alam. Lola! Ano po kaya kung hulihin natin sa akto si Clara? Sa ganun pong paraan, malalaman natin kung may itinatago nga siyang lihim o kaya katauhan. Hindi pwede. Hindi pwedeng madamay ang apo ko sa kaguluhang ito. Lola, hindi niyo na naman sinagot ang Magtigil ka tanong na. ko. Wala kang anumang gagawin para malaman ang totoo. Manahimik ka na lang rito sa bahay. Abay, mapapahama ka sa mga kalokohang tumatakbo dyan sa isip mo. At pwede ba ha? Layuan mo yung batang yon. Ayokong malalamang lumalapit-lapit ka pa sa kanya. Kung hindi, malilintikan ka sa akin, Becky. Lola talaga. Kung gagawin ko yun, hindi ko malalaman ang lihim ng batang yun. Ayaw ni Lolang umisip ng paraan? Pwes, ako ang maglalantad ng buong katotohanan. Kailangang makausap ko si Rita. Yun na lang ang tanging paraan para mas maging malinaw ang lahat. Kung hindi ako kikilos, baka kung may bagong kaguluhang gawin rito si Rita. Sa kalagitnaan ng pamamahinga ni Father Damian sa kanyang kwarto, bigla itong nakaramdam ng alinsangan. Nanlalagkit ang kanyang buong katawan na parabang siya'y sinisilaban sa init. Bumangon ito sa kanyang kinahihigaan at ang panandaliang naglakad sa tabi ng kanyang kama. Nagulat siya dahil may aninong biglang dumaan sa kanyang bintana. Napatigil, napaisip siya. Ano kaya ang bagay na yun na bigla na lamang dumaan sa kanyang kwarto sa ganung oras ng gabi? Hindi nakatiis si Father. Tuluyan na itong lumabas ng kanyang silid. Naglakad patungo sa kumbento. Naglakad-lakad para mawala ang kanyang pagkainip. Bakit ba parang napakainit ng panahon ngayon? Kung kailan katatapos lamang ng ulan, tsaka pa naging ganito kainit ang pakiramdam ko. Ano ba yung kaluskos na narinig ko? Kanina pa yan. Sino ba yan? Hoy! Kung sino ka man, oras na ng pagpapahinga ng tao. Kung ayaw mong matulog, magpatulog ka na lang. Istorbo ka! Ano ba yan? Bakit pati ang mga aso'y nag-aatungan? Oh, Panginoon, ilayo niyo po ako sa mga kampo ng kadiliman. Ang mga kaluskos na parang papalapit dito sa akin. Tinatakot ako. Akala siguro nito'y magugulat ako sa ganito. Halika, hindi kita aatrasan. Ba't talagang nalanadya ka na? Dinadaan mo ko sa mabigat na yabag mo. Ako pa talagang tinakot mo. Kung matapang ka, magpakita ka sa akin. Walang magtatago sa dilim. Ipakita mo kung sino ka! Father? Father, nabuo kang bata ka. Bakit bigla ka na lang sumulpot dyan? Ano bang pinagagagawa mo dyan? Naglilibot lang po ako sa paligid ng kumbento. Ikaw ba yung naglikha ng ingay dyan? Tinakot mo pa ako. Bakit ka naglilibot? Ang mga kababayan po natin, bigla pong nababahala. May hayop raw sa kagubatan. Parang nabulabog. Tapos may natagpuan daw bangkay ng hayop. Nawakwak ang katawan. Pati ang ilan sa mga alaga nilang hayop. Pinupuntirya na rin nang hindi nakikilalang nilalang. Oh, ano? Nilalang? Anong ibig mong sabihin? May nakapagsabi po sa amin. Hindi tao ang maaaring gumawa ng pag-atake sa mga hayop. Hindi ako naniniwala.
pero may isang taong nakakita. Ano raw ba ang nakita nila? Aswang daw, Father. Aswang, Santisima. Totoo ba yan? Sinong nakakita? Kailan nangyari? Bali-balita po sa bayan. Isang dayo raw po na paghalagala sa lugar. At ngayong gabi lang po nangyari. Inalarma ng mga taong bayan ang lahat. Kaya't pati kami mga kabataan tumutulong na rin sa pagroronda. Bakit pati ikaw kasama? Father, alam niyo naman po isa akong volunteer dito sa ating nayon. Ano mang pangyayari niya na uugnay sa mga ganitong kaguluhan, obligado po kaming tumulong. Lalo na't maaari tayong maapektuhan sa kaguluhang ito. Sinisigurado ko pong ligtas kayo. Maging ang mga madre na nandito. Aba na, sige. Sige po. Balik na po ako sa duty ko, Father. Magugulatin pala kayo, no? Sige na. Mag-iingat ka. Opo, Father. Bakit ba tuwing may ganitong pag-atake sa mga hayop ang nababalitaan ko bigla akong kinakabahan. Hindi kaya isa itong babala na may darating kayang dilobyo sa bayang ito? Ang tao'y nakaantabay sa kaguluhang mangyayari sa buong bayan. May iilan ang nagpapasalamat dahil sa mga hayop lang ang pinuntiryan nito. Pero ang mga taong nagmamay-ari naman ng mga namatay na hayop ay nadismaya dahil sa kabuhayan naman nila ang naapektuhan. Magkagayon man, binalaan ni Father ang lahat na mag-ingat. Hindi na biro ang kadalasang pag-atake nito sa kanilang nayon. Baka dumating ang pagkakataon na hindi na hayop ang kanilang patayin, kundi sila na mismong mga tao ang kanilang kakainin. Ang mga babae, bata't matanday, binigyan lamang nila ng oras para makagala ng may limitadong oras. Samantala, ang mga kalalakihan naman, obligadong makipagpalitan ng pwesto sa oras ng kanilang pagbabantay. Ito lang ang naisip nilang solusyon para mapanatiling ligtas ang mga tao sa kanilang nayon. Pero sadyang may mga kabataan talagang matitigas ang ulo. Si Becky, isang hapon, niyaya niya si Clara na makipaglaro sa kakahuyan kung saan minsang nagbago ang pakiramdam ni Clara. Di pansin ng dalawa na nakita na pala sila ni Gimo sa kanilang pag-alis. Teka, si Clara at Becky yun Himala, magkasama ang dalawa. Saan naman kaya yun pupunta? Siguro babalik naman sila kaagad. Alam naman nila ang babala sa mga kabataan. Saan ba talaga tayo pupunta? Bakit tayo pumasok rito? Sumunod ka lang sa akin. May ipapakita ako sa'yo. Pero pinagbabawal na nilang lumabas at lumayo tayo sa kumbento ng ganitong oras. Mapapahamak tayo sa ginagawa mo Saglit lang tayo. May gusto lang talaga akong ipakita Ano ba sa'yo. kasi yun? Bakit ba tayo naririto Becky? Nandito na tayo. Tinatanong mo kung bakit tayo naririto. Eto, wala lang. Gusto ko lang makipaglaro sa'yo. Makipaglaro? Hindi ba sabi mo sa akin noon, ayaw mong makipagkaibigan at makipaglaro sa isang katulad ko? Dati yun. Iba na ngayon. Parang kakaiba ang ikinikilos niya. Hindi naman siya ganito kabait sa akin dati. Bakit ngayon? Bigla niyang gustong makipagkaibigan. Baka iniisip mong nagbibiro ako Oy, totoo lahat ng sinasabi ko. Gusto ko talagang makipaglaro sa'yo. Makipaglaro talaga dito? Sandali. Parang natatandaan ko lugar na to Dito ko iniwang patay yung alaga akong kuneho. Oh, bakit natigilan ka? Bakit? May Becky, naalala ka ba? ayoko rito. Uuwi na ako sa kumbento. Teka lang saglit.
Dito muna tayo. Maglalaro pa nga tayo eh. Pwede naman tayong maglaro sa ibang lugar. Huwag na lang dito. Ayoko rito eh. Pero bakit? May nangyari ba rito? Hindi mo gusto, ha? Ha? Teka, bakit ganyan yung mga tanong mo sa akin? Ano bang gusto mong palabasin? Kumusta nga pala yung kaibigan mong kuneho? Bakit? Hindi ba't patay na siya? Hindi. Huwag mong ipaalala sa akin. Wala akong alam. Hindi ko alam ang mga sinasabi mo. Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Nakita kita nung hawak mo yung kuneho at patay ang isang asong lobo sa tabi mo. Hindi. May nakakita pala sa akin. At si Becky yun. Ano na ngayon ang gagawin ko? Baka isumbong niya ako sa ibang tao. Aminin mo na ang totoo. Hindi ka isang ordinaryong bata. Isa kang halimaw. Wala akong aaminin sa'yo. Puwiin mo ang sinabi mo. Hindi ako isang halimaw. Muya ka nga sa itsura mo. Eh, sinong maniniwalang hindi ka halimaw? Yung hapon na nakita kitang hawak mong kuneho, dun ko napatunayang isa ka ngang halimaw. Itigil mo na yan, Becky. Pakiusap. Gagalitin pa kita para lang lumabas ang tunay mong katauhan. Umamin ka na! Wala akong aaminin sa'yo. Hindi ko naman alam ang sinasabi mo eh. Kung ganon, kung hindi kaya... Isa kang aswang! Aswang na kinatatakutan ng nayon natin ngayon! Hindi! Hindi ako isang aswang! Hindi! Hindi! Ang kanyang mga mata parang nagliliyab sa galit. Tapos ang mga braso niya parang naninigas. Pati ang kanyang mga kamay, ang mga kuko niya humahaba. Ang ayoko sa lahat, yung kinagalit ako. Hindi ko alam kung anong magagawa ko sa'yo kung hindi ka pa titigil sa sinasabi mo. Totoo nga! Nagbago ang kanyang anyo. Hindi nga tao si Clara. Isa siyang aswang! Aswang si Clara! Aswang siya! Hoy, Becky! Labis na nanghina si Clara sa nangyaring pagbabagong anyo niya. Ito ang pangalawang pagkakataon na muli niyang naramdaman ang init ng katawan. Hindi pa niya lubusang alam ang tunay niyang pagkatao. Kaya nga wala pa siyang kontrol sa sarili niya. Samantala, takot na tumakas si Becky mula kay Clara. Halos maligaw na ito palayo sa kanyang pinanggalingan. Napunta siya sa pinakamasukal na parte ng kagubatan. Doon, mas naging delikado ang buhay ni Becky. May isang aswang pa lang nakaabang sa kanya bago pa man tuluyang mawala ng malay si Clara. Huli niya nang narinig ang pagsigaw ni Becky sa di kalayuan. Hinablot siya ng aswang. Dala ng sobrang takot nito, nawala na rin ito ng malay. Nakapagtatakang kinuha lamang siya ng aswang at dinala sa kung saang hindi niya malamang dahilan. Kinagabihan, nalaman ng buong nayon ang biglang pagkawala ni Clara at Becky, kaya halos lahat ng tao'y aligaga sa paghahanap sa mga bata. Clara! Becky! Becky, apo ko! Nasaan ka na ba? Sumagot ka! Clara! 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 Nasaan na kayang dalawang yun? Bakit kasi hindi ko sila pinigilan kaninang gumala sila ng alanganing oras? Hindi ba't nagro-rolda naman ang mga kalalakihang kanina? Papanong nakalayo ang mga bata? Baka lang lalaro lang sila kung saan. O di kaya, nagtatago-taguan. Hindi makikipaglaro ang apo ko sa anak-anakan mong halimaw. Kabilin-bilinan ko na layuan niya ang anak mong abnormal. Aling Isadora, nawawala na po ang mga bata. Itigil niyo ng pangungutya kay Clara. Paano akong titigil?
Sigurado akong may kinalaman ang halimaw na yon sa pagkawala ng apo ko. Walang ibang gagawa ng masamang bagay rito, kundi siya lang. Wala nang iba. Sumusobra na kayo, Aling Isadora. Tinawag niyo ng minsang abnormal si Clara. Hindi pa kayo nakontento? Ngayon naman, halimaw. Ganyan ba kayo manghusga ng tao? Na kahit bata, pinapatulan niyo. Dahil yon ang totoo. Ano ka ba naman, Isadora? Hindi ko na rin nagugustuhan ang lumalabas sa bibig mo. Hoy, bakit, Father? Pati kayo kakampihan yung batang yon. Mulat sa pool naman, ayaw na ayaw nyo rin sa batang yon. Pero ano, nakikipagmabutihan ka pa rin sa kanya dahil lang sa madring ito. Eh bakit hindi mo na lang ipagtapat sa lahat ang totoo? Ayaw mo rin talaga sa batang yon na naririto sa kumbento. Dahil masama ang manghusga ng tao. At bilang pare ng simbahang ito, hindi ko maaaring gawin ang sinasabi mong pagtabuyan sa kanila nang dahil lang sa panghuhusga mo. Ikabubuti pa rin nila ang iniisip ko kesa ang palayasin sila. Father, binabalaan ko kayo. Oras na mapahamak ang apo ko nang dahil sa batang yon. Hindi ako mangingiming ipagkalo ang batang yon. Isipin ninyong ikabubuti ng mamamayan mo kesa sa ibang batang hindi naman talaga taga rito. Si Clara! Nakita namin siya! Walang malay! Diyos ko! Clara, anak! Salamat naman at tatagpuan na si Clara. Si Becky, nasaan siya? Clara! Clara, anak! Gumising ka! Anak! Mama? Anong nangyari sa'yo? Bakit wala kang malay? Ang apo ko, nasan siya? Bakit hindi kasama ang apo ko? Hoy, Clara! Clara, nasan ang apo ko? Isadora, kumalma ka muna. Huwag kang magwala. Eh paano kung kakalma? Kayong ang apo ko nawawala. Samantalang niyang isang yan, nandirito at natutulog lang. Hoy, bumangon ka riyan. Sabihin mo sa akin kung nasan ang apo ko. Sandali lang naman ho, Aling Isadora. Di pa siya gaano nakakabawi ng lakas. Huwag mong piliting pakilusin ang bata. Hoy, Gimo, buhay ng apo ko ang nakasalalay rito. At kada minuto'y mahalaga. Kung hihintayin kong bumalik ang lakas ng batang yan, baka wala nang lamang loob ang apo ko. Clara, ano ba? Sagutin mo ang tanong ko. Nasaan si Becky? Anong ginawa mo sa kanya, ha? Anong ginawa mo? Wala po akong ginawa sa kanya. Siya po itong nagdili sa akin rito sa kakahuyan. Pagkatapos niya akong awayin, asarin at lokohin, biglaan na lang po siyang tumakbo palayo sa akin. Nagsisisigaw po siya. Clara, saan siya nagpunta? Narinig mo ba kung anong huling mga sinabi niya? Hindi ko alam kung nasan, Mama. Basta papalayo sa akin. At ang huling sigaw na narinig ko, aswang. Aswang? Sinong sinasabihan niyang aswang? Ikaw ba o ibang tao? Hindi ko po maalala. Biglang nanghina na po kasi yung katawan ko ng mga oras na yun. Ikaw lang naman ang kasama niya. Oy, sino pa bang aswang? Natatawagin, ha, Father? Ay, Diyos ko, ang apo ko. Kailangang mabawi ko ang apo ko. Kasalanan nito ng batang ito, kaya nawawala ang apo ko. Aling Isadora, huwag niyo pong ibato kay Clara ang pagkawala ni Becky. Kung tutuusin, kasalanan niya kung bakit sila napunta rito. Tapos, idadamay mo si Clara sa kasalanan ng apo mo? Hindi lalayo kay Clara ang apo ko ng walang dahilan. Kaya natitiyak kung may nangyari noong mga oras na yon na iniwang kanya. Kaya umamin ka na. Ano bang pagkatao meron ka, ha? Ipakita mo ang tunay mong anyo. Abay, mula nang dumating ka rito, puro na lang kamalasan ang nararanasan ng nayon na to. Aswang ang huling narinig ni Clara. Malamang, isa ring aswang yung anak-anakan mo. Hindi po totoo yan. Hindi aswang si Clara. Aling Isadora, itigil mo yung maling paratang mo. Tama na. Magsitigil na kayo. Hindi maaayos ang problemang ito kung panay tayo sisihan. Hala, magsibalik na tayo sa kumbento.
Subukang planuhin ang lahat. Hindi tayo maaari magpadalos-dalos ng kilos. Maaring mapahamak ang isa sa atin kung bigla-bigla na lang tayong susuong sa gyera. Father, pakiusap. Huwag na nating isama si Clara. Tayo na lamang nakatatanda maghahanap kay Becky. Hindi natin alam kung ano ba talagang kailangan ng aswang na sinasabi ni Becky. Kaya maging handa na lang tayo. Gayon, kumpirmado ko na. Wala nang dahilan pa para hindi ko ituloy lahat ng balak ko. Sadyang matigas ang ulo ni Isadora. Itinuloy pa rin ito ang lahat ng kanyang plano. Kahit nagkasundo na ang mga nakatatandang suyurin ang kagubatan pagputok ng araw. Mag-isa niyang isinagawa ang kanyang pagliligtas sa kanyang apo. Sa pilitan niyang isinama si Clara sa kasukalan ng gubat. Panay ang iyak nito at ang pagpiglas mula sa kanya. Kaya naman, hindi maiwasang magalit ni Isadora sa batang kasama. Saan mo ba ako dadalhin? Pakawalan mo na po ako. Panahimik ka. Hindi pwedeng mangyari ang gusto mo. Ano ba kasing kailangan nyo? Bakit nyo ako sinama rito? Dahil ikaw ang magsisilbing palit ulo sa apo ko. Ano po? Ano pong ibig niyong sabihin, Aling Isadora? Bakit po ako nasangkot rito? Hindi mo pa ba naiintindihan ha? Ang tunay na pakay ng mga aswang na umaatake sa kumbento, maging sa buong nayon, ay ikaw! Ano po? Wala po akong kinalaman sa kanila. Bakit po ako? Marami ka pang hindi alam, Clara. Wala na rin namang dahilan para malaman mong totoo. Dahil magiging isa ka na lamang alaala para sa ina-inahan mong si Teresa. Ayoko. Huwag niyo ako ilayo sa mama ko. Hindi ko siya pwedeng iwanan. Bitiwan niyo po ako. Wala ka nang magagawa pa. Ibabalik na kita sa tunay mong ina. Hindi ko mababawi ang buhay ng apo ko kung hindi kanya makukuha. Bitiwan niyo na po ako. Wala po akong ibang kinikilalang ina kundi si Mama Teresa lang. Kaya hindi niyo ako maaaring dalhin sa sinasabi niyong tunay kong ina. Hindi mo mababali ang katotohanan na isa kang aswang. Kung tutuusin, iniligtas lang kita sa isang pangyayaring muntika ng ikapahamak ninyo ng tunay mong ina. Kaya ka napunta rito. Yon ay dahil sa akin. Kaya ngayong nagbabalik ng iyong ina, abay nararapat lang na bumalik ka na rin sa kanya. Ayoko. Ibalik niyo na lang po ako sa kumbento. Ibalik niyo po ako sa Mama Teresa ko. Wala ka ng karapatang bumalik sa kumbento. Dahil dito sa kakahuyan ang totoong kauri mo. Isang malakas na atungal ang kanilang narinig. Lumitaw ang isang aswang sa di kalayuan, katabi ang batang walang malay. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Totoo ngang kilala ni Isadora ang aswang sa kanyang harapan. Pakaladkad niyang hinila si Clara papunta sa aswang. Ramdam niya ang inig sa mga kamay ni Aling Isadora habang papalapit siya rito. Pero bago pa man niya tuluyang maisuko sa aswang si Clara, dumating na si Sister Teresa, Gimo at si Father Damian. Aling Isadora! Diyos ko! Anong klaseng nilalang ang nasa ating harapan? Father, aswang ang isang yan. Ito ang kauna-una pagkakataon na nakakita ako ng ganyan. Rita! Heto na ang anak mo. Kunin mo na siya! Mama! Aling Isadora! Itigil mo yan! Ibalik mo sa akin ang anak ko! Huwag mo siyang ibigay sa halimaw na yan! Hindi ikaw ang tunay niyang ina. Inaamin ko na. Ako ang nagdala kay Clara sa kumbento. Ako ang dahilan kung bakit nawala siya sa tunay niyang ina. Ngayon binabawi niya na ito. Dahil sa buhay ng apo ko naman ang magiging kapalit kung hindi ko siya maibabalik sa kanya. Kaya isuko mo na lang siya, Sister Teresa! Hindi ako papayag! Kung kailang malaki na ang anak niya, tsaka niya pa naisipang bawiin. Binabawi na siya ng kanyang tunay na ina. Kahit ano pang gawin ninyo, hindi siya nararapat sa lugar na ito. Isa siyang aswang! Sister,
Hindi sa isusuko ko na lang ang anak-anakan mong si Clara. Kaya lang, baka mas mapanganib pa ang buhay natin kung ipagpipilitan natin na makuha siya. Mas mabuting ipaubaya na lamang natin siya sa kanyang tunay na ina. Mama Teresa, huwag ka po lumapit. Masasaktan ka lang ng aswang na to. At isa rin akong aswang. Baka masaktan kita pagdating ng panahon kapag tuluyan ang nagbagong anyo ko. Hindi totoo yan, Clara. Sa akin ka makinig. Huwag kang maniniwala sa babaeng nakausap mo. Tandaan mo, anak ka ng Panginoon. Hindi ka niya pababayaan. Mas mananaig ang kapangyarihan ng Diyos kaysa sa kadiliman. Oh, Diyos ko, nagpagala-gala palang aswang sa aming kumbento. Mama! Tingnan niyo ang anak ko, Father. At ang katabi niya. Paano ko siya ipauubaya sa isang aswang na tulad niya? Teresa, lansin mo ang aswang. Kausapin mo kung kinakailangan. Susubukan kong lumapit sa bandang likuran nito. Ang Isidorang yun, ang bilis nakaalis. Tangay-tangay ang apo niya. Panginoon ko, tulungan niyo po ako. Kung kinakailangan patayin ko ang aswang na to, gagawin ko. Patawarin niyo ako, Panginoon ko. Pero hindi ko na basta lang isusuko ang anak ko. Teresa! Saan ka pupunta? Huwag kang lumapit sa kanya! Dito lang kayo, Father! Ipagdasal mo ang kaligtasan ko! Hawak ng aswang si Clara habang mabilis na nakatakas ang maglola. Paunti-unti namang lumalapit si Teresa sa dalawa. Sinusubukang kunin ang atensyon ng aswang. Sa likuran naman, maingat na gumapang si Gimo papalapit sa likurang bahagi ng aswang. Hawak niya ang lubid at naghahanap ng pagkakataong maitali ito. Bago naganap ang kaguluhan, inihagis na ng aswang si Clara sa lupa. Sumugod si Teresa sa aswang. Sa determinasyon nitong mailigtas si Clara, ngunit mabilis ang pagkilos ng aswang. Ang matalim na mga kuko nito ang gumagapa sa braso ni Teresa. Sa kabila ng mga sugat nito, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng aswang. Pilit niya itong pinipigilan. Napasigaw nga si Father Damian para bigyan ng senya si Gimo. Ngunit kahit ang lubid na itinali ni Gimo sa aswang, di niya nagawa. Napakalakas nito. Halos hindi nila magawang pigilan ang galaw ng nilalang. Nakikita ni Clara ang paghihirap ng dalawa, kaya hindi na nito natiis pa na hindi mangialam. Tama na! Huwag mo silang sasaktin pa! Maawa ka sa Mama Teresa ko! Gimo, gumawa ka ng paraan. Mamamatay tayo nito. Patawad, pero sadyang napakalakas niya. Hindi alam ng mga kasama natin ang biglaan natin pagsugod dito. Kaya hindi ko maipapangako na makaliligtas tayo. Tama na! Ako ang gusto't kailangan mo, hindi ba? Sige, sasama ako sa'yo. Basta tigilin mo na sila. Clara! Huwag! Huwag kang sumama sa kanya! Huwag mo ako iiwan! Ang aswang, basta na lang kaming tinalikuran. Ang bilis nitong makabalik sa kinaroroonan ni Clara. Mama, patawarin mo ako. Pero kung ang pagsama ko sa kanyang magliligtas sa mga buhay ninyo, gagawin ko. Mas maalaga kayo kaysa sa akin. Kaya kong isakripisyo ang sarili ko para lang makita ko kayong buhay. Clara, wag! Pakiusap! Huwag kang sasama sa kanya, Clara! Teresa, intindihin mo ang anak mo. Ginagawa niya ito para maligtas tayo. Huwag ka nang tumutol pa. Pero anak ko siya, Gimo. Hindi ko kakayaning isuko na lang siya sa aswang niyang ina. Ako ang mas mangangalaga sa kanya.
Ako ang mas nakakaalam kung anong makabubuti sa kanya. Sister Teresa! Hindi ikaw ang tunay niyang ina! Madre ka! Hindi ka nagkaanak! Ikaw lang ang nag-aruga at nagpalaki sa kanya. Kaya ipaubaya mo na siya. Alam ko masakit ito para sa'yo, pero wala tayong magagawa. Patawad, Mama Teresa. Father Damian. Kuya Gimo. Mahal na mahal ko po kayo. Ginagawa ko po ito para sa inyo. Wag, Clara! Huwag mo akong iwan! Pagkalipas ng 3 gabi, mula nang mawala si Clara, hindi na nakatulog si Sister Teresa. Tila nawala na ng buhay ang kanyang mga mata habang nakaupo siya sa silid na dating tinutuluyan nila ng kanyang anak-anakan. Hawak niya ang maliit na panyong minanika niya para kay Clara noong unang kaarawan ng bata sa kumbento. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang nangyari. Bakit mo siya kinuha ng ganito na lang? At bakit ngayon pa? Teresa, hindi ka pa natutulog. Hindi ko magawagi mo. Sa tuwing isasara ko ang mga mata ko, nakikita ko siyang umiiyak at tumatawag sa akin. Alam kong masakit, pero kailangan mo magpahinga. Hindi makakabuti sa'yo magpuyat. Inaasahan niya akong ililigtas ko siya, Gimo. Ngunit wala akong nagawa. Isang madre na hindi kayang ipagtanggol ang sariling anak. Hindi mo kasalanan ang nangyari. Ginawa mo ang lahat na makakaya mo. Hindi sapat. Hindi sapat ang ginawa ko. Alam mo ba kung bakit gano'n na lang ang pagmamahal ko kay Clara? Dahil mabuti kang tao. Hindi lang yun. Naalala mo ba? Nung umalis ka at nagtrabaho sa malayo, Oo, nung binata pa ako. bago ka umalis, may nangyari sa atin, Gimo. Ano ibig mong sabihin? Nagdadalang tawa ako noon, Kibo, nung umalis ka. Ngunit, hindi ko sinabi sa'yo. Ano? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Natakot ako. Hindi pa tayo handa noon. Parehas pa tayong bata pero hindi ko rin natapos ang pagbubuntis. Anong nangyari? Nakunan ako bago pa man lumaki ang tiyan ko. Kaya nung makita ko si Clara sa pintuan ng kumbento, akala ko isa itong pangalawang pagkakataon. Isang biyaya. Kaya ba, ganun na lamang ang pagmamahal mo sa kanya? Naniwala akong siya ang anak natin. Siya ang anak na hindi ko nakamtan. Kaya hindi ko siya kayang pakawalan. Gimo, hindi ko kayang hayaang lumaki siya sa piling ng isang nilalang na hindi ko alam kung kaya bang magmahal sa kanya katulad ng pagmamahal ko. Teresa, may paraan para maibalik si Clara. Gagawin ko ang lahat. Pangako. Talaga? Salamat, Gimo. Ikaw lang ang nakakaunawa sa akin ngayon. Hindi ka nag-iisa, Teresa. Hindi kita iiwan. Paano na kaya siya ngayon? Takot si Clara sa kulog. Palagi siyang tumatakbo rito sa kama ko tuwing merong bagyo. Sana hindi siya natatakot. Hindi sana siya pinabayaan ng nanay niyang aswang. Gimo,
Hindi ko kayang maging madre na tulad ng dati. Hindi ko kayang magpatuloy nang wala siya. Anong ibig mong sabihin? Iiwan ko na ang kumbento. Maghahanap ako ng ibang landas. San man ako makakapagsimula ng panibagong buhay. Mailalayo ko ang sarili ko sa lugar na to at sa mga alaala ni Clara. Sasama ako sa iyo, Teresa. Kung yun ang nais mo, hindi kita hayaang mag-isa lang. Gimo, Noon pa man minahal na kita. Noon pa man, hinihintay ko ang pagkakataong ito. Hindi ko alam kung ito ang magiging paraan upang makasama ka. Pero nandito ako. salamat Gimo. Pero kailangan kong isipin muna ang lahat. Mahirap ang mga nagaganap sa buhay ko ngayon. Naiintindihan ko. Pero tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa, Teresa. Ang hirap paniwalaan na ikaw na ang anak kong nawalay sa akin ng 9 na taon. Hindi kita kilala. Hindi ikaw ang mama ko. Tingnan mo ang sarili mo, Clara. Tingnan mo ang iyong katawan. Katulad mo ko. Kalahati ng mukha mo ay puti at ang kalahati naman ay maitim. Ganun din ako. Ito ang marka ng ating lahi. Hindi ka nababagay sa mundong yun, anak. Bakit mo ako iniwan noon? Bakit ngayon mo lang ako kinukuha? Hindi kita iniwan, Clara. Ninakaw ka sa akin ng matandang si Isadora. Noong iniligtas kita mula sa mga ngaso ng aswang. Nadismaya siya. Matagal na niyang binabalak na ipahamak ako. At ikaw ang ginamit niyang sandata. Hindi ko maintindihan. Si Isadora ay isang mangkukulam. Noon pa man ay galit na siya sa akin. Dahil sa iisang lalaking nagustuhan namin. Nang malaman niyang nanganak ako, pinagplanuhan ka na niyang nakawin at ilagay sa kumbento sa pangangalaga ni Sister Teresa. Si Mama Teresa? Hindi mo tunay na ina ang matring nun. Ako ang nagluwal sa'yo, Clara. Pero siya yung nag-alaga sa akin. Siya ang nagmahal sa akin. Kahit kakaiba ang mukha ko. Clara, kaya kita binalikan ngayon ay dahil panahon na para matutunan mo ang tunay mong pagkatao. Kailangang malaman mo kung sino ka talaga. Anong ibig mong sabihin? Nararamdaman mo na hindi ba? Ang init ng katawan mo kapag nagagalit ka. Ang pagbabago ng iyong mga kuko. Ang lakas na biglang dumadaloy sa mga ugat mo. Yun ang kapangyarihang minana mo sa akin. Yun ang totoong ikaw. Hindi ko gustong nangyayari sa akin kapag nagagalit ako. Natatakot ako. Hindi mo dapat ikatakot ang sarili mo, anak. Kailangan mo lang matutunang kontrolin ang kapangyarihan mo. Ituturo ko sa iyo kung paano. At pagkatapos kong matutunan ng lahat, maaari pa akong bumalik kay Mama Teresa? Anak, may mga bagay na hindi na maaaring magbalik sa dati. Pero ang pangako ko sa iyo, hindi kita pipiliting gumawa ng mga bagay na ayaw mo. Hindi kita pipiliting kumain ng laman ng tao kung hindi mo nais. Meron namang ibang paraan para mabuhay ang isang katulad natin. Totoo ba? Oo. Mahalaga lang, matutunan mong kontrolin ang kapangyarihan mo. At makilala mo kung sino ka talaga, Clara. Hindi ka isang ordinaryong tao. Hindi ka rin isang halimaw. Ikaw ay isang aswang
na may kalayaang pumili ng landas na nais mong tahakin. Ang mga kwento ng buhay at pag-ibig at ng sakripisyo hindi natatapos sa isang paghihiwalay. Ang pagdating ni Clara sa kumbento nagbigay ng isang natatanging kulay sa buhay ni Sister Teresa. Bawat pagsubok na hinarap nila ay nagpapatunay lamang ng lalim ng kanilang ugnayan bilang mag-ina. Hindi madaling magpaalam sa isang minamahal, lalo na kung ito'y isang anak na iyong pinagmalasakitan. Ngunit kailangang tanggapin ni Teresa ang katotohanan. Si Clara may ibang landas na dapat tahakin, landas ng pagtuklas ng kanyang tunay na pagkatao. Natagpuan ni Clara ang tunay niyang mundo. Kahit magkaiba ang kanilang mundo ng kanyang kinamulatang ina, iisa lamang ang nasa kanilang puso. Sapagkat ang tunay na pagmamahal, walang hangganan, walang kondisyon, walang pagkakaiba. Sa huli, ang pag-ibig ang siyang mag-uumapaw sa mundong magkahiwalay.